ganun. Pangit yung ganun, Mang Kanor. Oo. So dito tayo kay Banatbay. Nako. Ako iniiwasan kong ganito eh. Hindi ko naman bibirahin si Banatbay. Gusto ko lang reaksyonan ang kanyang live. Live ba yun or vlog? Mga kababayan, Banatbay, Maharlika, isa-isahin natin sila ngayon. So ngayon, mga kababayan, ito may live si Banatbay. Gusto ko lang klaruhin ang kanyang sinasabi na wala daw warrant nung hinuli si Duterte. Totoo ba yun, mga kababayan? Confirm walang warrant kay PRRD nung inaresto. Wala daw warrant ha. Sinabi niya, walang warrant. So, si General Torre na nagbabasa doon ng warrant, so ano yun? Yeah? Ano ba yung binasa ni General? Sa bagay, kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung binasa ni General Torre sa harapan ni Duterte, merienda rights yun, hindi Miranda rights. Merienda rights. Bakit? Pagkatapos kasing binasahan, kumain, tapos natulog eh. Yeah? Merienda rights. So ito, pakinggan natin si Banatbay. Magandang araw po sa inyong lahat at ito na nga pag-usapan po natin ang mga development patungkol po dyan sa hearing na ginawa ni Senator Amy Marcos. Alam nyo mga kababayan, may tila na bahagang buntot. Ayan Tila na bahagang buntot. No wonder siya po ay pinagbitbit ng champagne glass ni Lisa Marcos dahil mukhang nabahag ang buntot. Si Chis Escudero yon, tinatawag nilang Kilay. Si Kilay daw, kaya daw tawag dito, tinanggihan ang supina laban sa mga government official or sa government admin, no, ang pagpapasupina ni Amy Marcos kila General Torre, kila Rimulya, at kung sino-sino pa yon, yung sangkot daw di umano sa pagka-aresto kay Digong, no, ay hinarang daw ni Escudero itong naturang warrant. Kasi nga daw, pinangakuhan daw ni Bangag, ni BBM, si Escudero, kasi tatakbo daw itong presidente sa 2028. Alam nyo, sa totoo lang, wala pang eleksyon, nanguna na kayo. Tignan nyo, sabi ninyo, makauwi si Digong sa birthday niya. Pitsa 5 na ngayon. Grabe namang proseso yan. Nung inaresto, walang bisa-bisa, nalipad agad. Ngayong pauwi na, kailangan ng bisa. Ano yun? Kwentong barbero? Yeah? Wala pang 2028, nauuna na kayo. Ito, continue. Itong Senate President natin na si Chis Escudero. Papaliwanag ko kung bakit ha. Ito, pakinggan ho natin itong mabuti. Kayo na ho mismong humusga. Siya po ba ay umiiwas pusoy? Nabahagang buntot? O talagang... Alam mo, sa totoo lang, Banatbay, hindi ko kinakampihan si Chis Escudero ha. Kung si Chis Escudero ay umiiwas pusoy at nabahag ang buntot, edi sana inukihan na ni Chis Escudero na ituloy yung impeachment ni Sara. Natuloy-tuloy nga yung hearing sa Senado patungkol sa pag-aresto kay Duterte. Alin bang nauna dyan na nakapinding na gagawin? Di ba yung impeachment ni Sara? Kung nabahag ang buntot ni Chis Escudero, alam nyo sa totoo lang mga DDS, ito nga ang sabi ni Digong huwag kayong makialam sa kaso niya. Ang pag-support normal yan. Pero yung problema niya, papakialaman ninyo, kulto ang tawag dyan. Yeah? Tignan nyo, si Chis Escudero nananatiling neutral. Ngayon, hahamunin nyo ng hahamunin. Paano kung biglang pipirmahan ni Chis? Sige, umpisahan na natin ito, hinahamon ako Alam nyo sa totoo lang, bago kasi kayo kumuda, huwag kayo magbitaw ng salita. Di ba? Huwag kayong magbitaw ng salita. Kasi yung consequences ng binibitawan ninyo, magkakaroon niya ng gas-gas. Halimbawa si Chis Escudero ngayon, hindi kayo pinapansin, langgam lang kayo Langgam lang kayo sa tingin ni Chis Escudero. Ngayon, kahit sabihin yung langgam lang kayo sa tingin ni Chis, pag nakagat nyo yan si Chis, aarayan. Pag umarayan at nasaktan, naku, huwag nyong i-trigger ang tao. Ma'am Amelita Puso, pakyo sila lahat sa earth. Diba? Diba, Ma'am Amelita? Nako, Sir Patrick Lopez, hindi ko alam yan kasi wala naman akong hawak na resibo. Pero may hawak akong picture kung sino-sino silang kasama ni Lustay.
So ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy natin ditong kay Banatbay. Kailangan lang ng dala ng pangangailangan, ika nga. Sabi ni Allen Dangilan, huwag kang magbitaw ng salita hindi habang buhay nasa pwesto ang idol mo. Ba't hindi mo sabihin kay Banatbay yan? Di ba? Sino bang nauna sa amin kay Banatbay? Si Banatbay hanggang ngayon, ganun pa rin naman Tapos ako, sasabihan ninyo ako, wag ako magbitaw ng salita kasi hindi habang buhay nasa pwesto ang idol ko. Bakit hindi mo sabihan si Banatbay? Mas nauna sa akin yan. Di ba? Dapat doon mo isabi kay Banatbay yan. Huwag silang ganyan ng ganyan. Bakit? Kada 6 years, nag-iiba ang administrasyon. Lahat naman ng umupong administrasyon, puro naman binira ni Banatbay. May nangyari ba sa kanya? Kung meron mang unang targetin bukod sa akin, mauuna sila. Sino lang ba naman ako? Lamok lang naman ako. Hindi naman milyon ang subscribers ko. Hindi naman milyon-milyon ang viewers ko. Diba? I-compare nyo ba naman kay Banatbay? Kung meron mang unang targetin siya, hindi ako. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, Ma'am ni Risa Lenstro, maraming salamat po. Ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag ninyong sabihin sa akin na huwag magbitaw ng salita kasi hindi habang buhay nasa pwesto ang sinusuportahan ko. At take note, hindi po habang buhay na ang sinusuportahan ninyo ay magkakaroon ng pwesto. Tandaan nyo yan. Simple lang naman yan Bawat administrasyon, suportahan natin. Bakit? Wala tayong magawa kung silang iboto ng taong bayan. At wag din po kayong magbitaw ng salita at nakakasiguro kayo na sa sunod 2028, mga Duterte ang maging presidente. Bakit? Bawal na ba kami magsalita pero sila sa kabila? Pwede. So nasaan yung sinasabing freedom of speech? Ako dito nagmumura lang. Sila sa kabila nagbabantaan. Pumapatay pa nga sa kabila Di ba, Ma'am Nerissa? Yeah. Huwag niyong sabihin sa akin yan. Sabihin niyo yan sa mga vlogger na nauna sa akin. Kasi ako, kung sino yung administrasyon ngayon, susuportahan ko kasi binoto ng tao yan. Kung hindi niyo siya respetuhin bilang tao, respetuhin niyo yung posisyon niya bilang Pangulo. Ganun lang, napakasimple. Ayaw niyong respetuhin bilang tao kasi bangag, adik, weak leader. Di, karapatan niyo yan. Pero respetuhin niyo bilang Pangulo. Pangalan niya, Pangulo siya. Diba? Tapos sasabihin ninyo sa akin, huwag kang magbitaw na mga ganyang salita kasi hindi habang buhay na sa pwesto ang sinusuportahan ko. Bakit? Sa sunod eleksyon, kung si Sara ang maging presidente, pwede ko naman sabihin, sorry. Diba? Sorry. Para hindi ko dagdagan ang pagbira ko sa iyo, ipakita mo sa amin na ayaw sa iyo na maganda ang hadikain mo. Katulad lang naman sa ginawa ninyo ngayon kay BBM. Di ba ang daming ayaw ninyo kay BBM? Ngayong pinakita ni BBM na, saan yung sabi ni Digong na, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Meron tayong kandidatong weak leader. Pinakita ni BBM na hindi siya weak. Pinakulong si Digong. Sa pamamagitan ng pagkipag-cooperate sa Interpol. Ngayon ninyo sabihin weak leader si BBM. Hamon kasi kayo ng hamon. Di ba? Ganyan naman ginagawa. Ito, sabihin ko sa inyo. Hindi pa tumakbong presidente si BBM, Duterte ako. Di ba? Duterte Isko ako. Ngayon, nung natalo si Isko, nanalo si BBM, anong sabi ni Isko? Binoto ng tao si Marcos. Tayo, bilang simpleng mamamayang Pilipino, para makatulong tayo in just a simple way, suportahan natin kung sino ang binoto ng tao. Wala tayong magawa. May nanalo. Sa politika, may talo, may manalo. Kung gusto mo ng kaunlaran sa ating bansa, suportahan mo ang Pangulo. Di ba? Kanji Official, maraming salamat sa iyong 4.90 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. Di ba? Yan ang sabi ni Isko. Di ba, Ma'am Julita Esteban? Sabi ni Uwo Balingbing. Hindi mo masasabing Balingbing yan, Uwo. Bakit? May narinig ka ba doon? Nasabi ni Isko, si Bongbong, binoto ng tao. Siya ang pinili ng tao. So, I will concede. So, nag-concede si Isko.
Pero bago si Isko nag-concede at natanggap niya na talo siya at panalo si BBM, wala siyang sinabing, suportahan ninyo si Digong, suportahan ninyo si Kibuloy, suportahan ninyo si Sara. Walang sinabi si Isko Morenong ganyan. Di ba, Banatbay? Magkasama tayo noon, Banatbay, bilang vlogger ni Isko. Baka nakalimutan mo, may meeting pa tayo sa may Erod sa Quezon City. Di ba, kakasama ko pa nga yung kapatid mo. O, si Mark Gamboa, kasama ko yan. Ninyo Barsaga, kasama ko yan. Bilang vlogger ni Isko noon. O, may sinabi ba si Isko? Binoto na si Bongbong ng tao. O, yan ang totoo. Pero walang sinabi si Isko doon na binoto si Bongbong ng tao. Suportahan ninyo si Duterte, si Sara at si Kibuloy. Walang ganun. Pero nagtataka lang ako, kadalasan sa mga Iskonians, nandoon kay Kibuloy. Never niyong narinig sa bunganga ni Isko, suportahan niyo si Digong, suportahan niyo si Sara, suportahan niyo si Kibuloy. Ang sabi ni Isko, suportahan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas. Tayo, bilang mga simpleng mamamayang Pilipino, kung gusto natin ng pagbabago, suportahan ninyo ang bagong halal na Pangulo. Di ba? Gusto ninyo ipakita ko dito nang magkahiyaan tayo? Isko concede to BBM win. Baka magulat kayo. Kaya wag mong sabihin, uwo-uwo, na balingbing ako. Eto. Tao. Bumoto na ang tao. Bumoto na ang tao. Bumoto na ang tao. 31 million of them. At ang binoto ay si dating Senador Bongbong Marcos, now President-elect Ferdinand Marcos Jr. We must recognize. Not only recognize, we must help in our own little way. As I have said, isang bangka lang tayo. We don't want to wish our government to fail. Narinig niyo? Isang bangka lang tayo. We don't want to wish our government to fail. Diba? May sinabi ba si Isko dyan na suportahan niyo si Sara? Suportahan niyo si Digong? Suportahan niyo si Kibuloy? Diba? Tulong. Galingan ninyo bilang halal ng bayan sa kanya-kanya yung nasasakupan. Maging masunurin tayo sa mga tagubilin, alituntunin. Maging responsable tayo. Hindi lang bilang halal ng bayan, kundi bilang mamamayan din. Yun, tulong na natin sa papasok na administrasyon. Bumoto na ang tao. Bumoto na ang Ngayon, oo. Saan yung sinasabi mo dyan na balingbing ako? May balingbing ba dyan? Balingbing ba ang tawag dyan? Mula sa bunganga ni Isko yan. Ngayon, ilabas yung pruweba ninyo na paano ako naging balingbing. Ako dito, bago ako mag-live, ulit-ulitin ko sa inyo, pinag-aralan ko yan. I am a content creator, a vlogger for almost 3 years. I know what I'm doing. Di ba? Tapos sasabihin niyo sa akin, balingbing, ni minsan wala kayong narinig mula sa bunganga ni Isko na suportahan si Digong, si Sara at si Kibuloy. Pero lagi kong naririnig sa Maynila, Liwasang Bonifacio, rally kay Kibuloy, rally kay Digong. Tapos sasabihin sa akin yung mga Iskonians noon na nag-subscribe at sumuporta sa akin noong eleksyon, nakaraang 2022, na balingbing daw ako. Aba, si Isko sinuportahan ko nung tumakbong presidente. Hindi si Bongbong. Bago ako nag-Isko, supporter ako ni Bonget. Tandaan nyo yan. Bago nag-umpisa ang eleksyong 2022, 2019 pa lang, 2020, pagkatapos ng wala pang pandemic, isa na ako sa napili na social media influencers, na TikToker, na pinili ng mga supporter ni Bongbong Marcos na gawin akong mag-promote sa kanya. Tandaan nyo yan. Hindi ko makakalimutan yan. Sa may Sofitel sa Pasay, Seaside. Isa ako sa inimbitahan na magaling ka na influencer.
kunin ka namin para mag-promote kay BBM. Pero walang bayad yun ha. Voluntaryo yun. Isa ako sa napili. Kung naalala ninyo noon na nag-TikTok ako na binira ko si Mama Leni. Milyon-milyon ang views ko at pinagtutulungan ako ng kakamping at na-block yung aking TikTok. Naalala ninyo noon na meron akong TikTok noon na binira ko si Mama Leni? Nakalimutan ninyo ha? Leni, Racing Kalabaw. Ako ang pinakamaraming views noon na ito yun, no? Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. Ayan yan. How would they know? Sinong nag-edit niyan? Ako. How would they know? Milyon-milyon ang views ko dyan. Ni-report ako ng kakamping, pinagtulungan nila ako. Maraming galit sa akin at that time. Kay Mama Leni. Racing ng Kalabaw, pero bangka ang gamit. Codename Bendita. Bakit ko itutulog? Hindi ko kailangan matulog. Gisingin ko ang mga bobong DDS. Yon ang mission ko. Tapos sasabihin ninyo ngayon, baligbing ako. Kayo na ho, bahalang maghusga. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito yung kanyang bagong pinalabas na press con. Ito, kahapon po ito. Play. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng sabina. At sabi ni Amy, nandun na doon noong umaga. Ngayon, diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pinag-initan nila si Chis Escudero. Huwag niyong pag-initan. Pasalamat nga dapat kay Chis na hindi pa tinuloy yung impeachment ni Sara sa Senado eh. Kasi kung tinuloy-tuloy ni Chis yan, mas galo kay manggagalaiti. Tinitrigger niyo yung tao eh. Diba? Alam niyo, kung ako politician, kukuha ako ng vlogger, ayaw ko sa mga vlogger na bobo na DDS. Bakit? Kung ako, si Digong, ayaw ko magpili ng vlogger katulad kay Banatbay at Maharlika. Bakit? Hindi nyo ba alam, Maharlika, Banatbay, binira nyo ng binira si Chis. Hindi nyo ba naisip na kung hindi dahil kay Chis Escudero, matagal nang na-impeach si Sara? Dapat nga magpasalamat kayo eh. Dapat nga magpasalamat kayo. Na hindi pa inumpisahan, di ba? Na hindi pa inumpisahan yung impeachment na yan. Tapos ngayon iti-trigger ninyo si Chis at makita ni Chis Escudero na tao kayo, vlogger kayo, trolls kayo ni Digong. Sa tingin ninyo hindi matrigger yan? Bala na kayo. Ako nag-advise lang. Wala naman akong sinabi ditong hindi nagkakatotoo. At sa mga nagsabi sa akin kailan ako maggilit ng liig, kinakalawang na po yung panggilit ko. Hindi pa po nakauwi si Digong. Kailan po ba? Kailan po ba makauwi si Digong? Ito ikat ninyo kasi kinat nyo yung isa. Sabi ko good news. Kinakabahan po ako kasi uuwi na si Digong. Birthday daw. April 5 na po yun. March 28 po yun. March 28, uuwi kay birthday. Sabi ko, pag umuwi, magilit ako ng liig. April 5 na po ngayon. Kinakalawang na po yung panggilit ko. Ang tagal naman. Sa mga napagod po mag-antay, uwiin nyo na kasi. May video ka na bigla mong binawi, dapat pinanood yung buo. Hindi ko binawi, wala akong binawi dito. Aminin ko sa inyo, kung makauwi si Duterte, maggilit ako ng liig. Kinalawang na nga yung panggilit ko eh. Di ba? Kinakalawang na nga yung panggilit ko eh. Asaan na? Ako nagsabi sa inyo, kung uuwi man si Digong sa Pilipinas, pantay ang paa na kagarapon. Bakit kasi pa nanatili kayo at naniwala kayo sa mga sinasabi nila ng mga vlogger na yan?
Iniminsan na nga napatunayan na mga sinungaling sila. Maniwala kay sa akin, kaysa sa mga vlogger na yan. Si Maharlika ilang beses bumira yan, ni isang ebidensya, may napatunayan ba yan? May naipakulong ba yan? May naipatumba ba yan na kinontent niya? Nga. Ako nagsabi sa inyo, puro ka lang salita. Kaya nga, ipauwi ninyo. Alangan naman maggilit ako ditong hindi pa nakauwi. Di lugi ako. Di ba? Lugi ako, magulgul ako ng leeg ko, tapos si Digong doon, nanigas. Okay lang, pwede naman. Pauwiin nyo muna. Pero pag umuwi dito, napatay na, ba't ako magulgul ng leeg? Ang sabi ko, katapusan ng taong ito, katapusan this year, 2025, kung makauwi si Digong, magilit akong leeg. Kinakalawang na yung panggilit ko eh. Wala kayong pakialam kung malaki ang ilong ko, bakit kay Digong maliit, puro na nga blackheads. Oy, ang ilong ko walang blackheads. Kay Digong tad-tad ng blackheads. Ang lakas ng loob ninyo DDS manglait sa akin. Bakit si Digong maganda ilong? Ay, kaya pala nagpagawa ng ilong yung isa niyang anak. Di ba? Ito na naman feeling expert. Bakit? Alam nga, nasasabihin ko, kayo ang expert. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, pauwiin nyo muna bago nyo ko hamunin. Kasi ako naghamon. Mahirap naman yung tataya ka ng loto, tas alam mong hindi ka mananalo, tataya ka pa rin. Di ba? Tuloy tayo. Wala pa. Ang gulo-gulo nyo talaga. Ni Marcos, sumunod sa utos ni Romualdez, bilyon. Ganong katindi ang alok. Nung hindi siya pumayag, ano nangyari? Kinulong siya. At least nanindigan. Yeah? At yung iba pang mga tumatakbo ngayong senador sa ilalim ni Pangulong Duterte, lahat po yan may mga paninindigan. Ano daw? Yung mga senador na tumatakbo ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte, may mga paninindigan. Meron naman talaga bawat senador. Ang problema lang kasi sa survey, si Bongo lang ang nakarga. Nasaan yung iba? Ito lang napaka-simple mga kababayan. Sabi ni Banat Bay, ulitin ko ha,